Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang ako sa pangalan na Eva. Nakatira kami sa kapatid ng nanay ko. Actually, half-sister niya lang ito. Sila nanay ang unang anak sa unang asawa. Kapatid lang ni nanay sa pangalawang asawa si Tita Coring. Hindi maganda ang ugali ng aking tita. Pinatiran niya kami sa dating kulungan ng mga baboy. 3 kaming magkakapatid at ako ang panganay. Bago kami pumasok sa school, kailangan pa namin magtrabaho sa bahay ni na tita, magluluto ng almusal, maglilinis at magpapakain ng mga baboy. Ako ang nakatuka sa bahay at ang mga kapatid ko naman ay sa labas ng bahay at yung lalaki ay sa baboy. Hindi nakapagtapos ang aking ina sa pag-aaral, nakatuntong lang siya hanggang grade 3. Namatay na kasi nang maaga si Lola at nag-asawa naman na si Lolo, kaya hindi marunong magbasa ang aking ina. Kaya kapag nasa school kaming magkakapatid ay ang aking ina ang nagtratrabaho sa bahay ni tita. Pinapakain lang niya kami ng libre at nagbibigay lang ng baon para sa aming magkakapatid. Yun ang kapalit ng aming pagtatrabaho sa kaniyang bahay at sa kaniyang babuyan. Tama na daw iyon dahil malakas naman daw kami kumain. Isang hapon, nang pag-uwi naming magkakapatid sa bahay, malayo pa, ay dinig ko na ang sigaw ni tita. "Ano ba kasi? Ang tanga-tanga mo talaga!" sabi ni tita kay nanay. "Hindi ko naman sinasadya, Coring," wika naman ni nanay. "Simpleng paglalaba lang, hindi mo pa magawa ng maayos." "Tingnan mo ginawa mo sa damit ko. Ayan oh, puro mantsa na," paninita niya kay nanay. Gigil na tinalikuran niya ang aming ina na nakasalampak sa sahig na umiiyak. Dahil sa kasalanan na iyon, ng aming ina alam kong hindi kami maghahapunan. Ganoon kasi si tita kapag may nagagawa kaming pagkakamali, hindi niya kami binibigyan ng pagkain. Dumadaing sa gutom si Ray, ang bunsong kapatid kong lalaki. "Ate, gutom na talaga ako," daing niya. Wala naman akong magawa kundi ang tingnan na lang siya. Nagising ako ng hating gabi, wala si Ray sa tabi ko. Hinanap ko kung nasaan siya nang may marinig akong kaluskos na nanggagaling sa kusina ng bahay ni tita. "Ray, anong ginagawa mo dyan?" Bulong ko sa kanya. "Ate, sorry, nagugutom na talaga ako," sabi naman niya. "Halika na, baka makita ka pa ni tita," pagmamadali ko sa kanya. Pero bago pa lang kami lalabas ay nakita kami ng anak ni tita, si Corina. "Mama, may nagnanakaw dito sa kusina," sigaw niya. Lumabas naman si tita na galit na galit. Kinaladkad niya kaming magkapatid sa labas. Sinabunutan niya ako. Pinagsabihan niya kami na magnanakaw. Nakita ko si nanay na nagmamakaawa sa aking tita na huwag akong sasaktan. At ganoon din si Ray. "Tita, ako po ang may kasalanan. Wala pong kinalaman si ate dito. Nagutom lang talaga ako dahil hindi mo kami binigyan ng pagkain," sabi ni Ray. At ako pa ang may kasalanan ngayon?" Galit na sabi niya dito. "Dahil sa ginawa ninyo, hindi ko na kayo bibigyan ng baon at hindi na kayo mag-aaral. Magtatrabaho kayo sa aking babuyan at palayan," sabi niya sa amin at iniwan niya kami. Nang gabing iyon, nag-usap-usap kaming magpapamilya. "Nay, kapatid niyo ba talaga iyang si tita? Kasi parang alila ang tingin niya sa atin, lalo na sa iyo. Parang hindi ka kapatid kung tratuhin niya." Tanong ko kay nanay. Hindi umimik si nanay, bagkus ay lumuha lang. "Kung pinag-aral lang sana ako ni tatang noon, hindi niyo sana sasapitin ang hirap na ito ngayon," wika niya. Nagdesisyon ako na umalis ng bahay. Kay Bianca ko lang sinabi ang plano ko sa pangalawa kong kapatid. Sa kanya ko ibinilin sina nanay at Ray. Maghahanap ako ng trabaho sa Maynila at kapag nakaipon na ako, saka ko na lang sila kukunin. Tumakas nga ako ng sumunod na gabi. Gamit ang naipon kong pera mula sa aking baon ay nakaalis ako papunta ng Maynila. Sa Maynila, nag-ikot-ikot ako, nagbabakasali na may mahanap na trabaho, pero hindi ko natapos ang high school, kailangan pala ng diploma kahit high school lang. Dahil sa kulang ang pera ko, hindi ako nakakain, tubig lang ang laman ng tiyan ko. Habang naglalakad ako sa kahabaan ng Makati, nagdilim ang paningin ko at hindi ko na alam ang nangyari. Nagising ako na kulay puti lahat, ang mga kurtina at naka-aircon pa. Nakita ko ang isang gwapo na lalaki na sa tingin ko ay matanda lang sa akin, ng mga 7 taon. "Nasaan po ako?" tanong ko dito. "Miss, nakita kitang bumagsak sa kalsada, kaya agad kitang dinala dito sa hospital," wika niya. "Ganun ba? Salamat po, sir." Pasalamat ko sa kanya. Dumating ang doktor at sinabi niya na okay naman daw ako. Nahimatay lang daw ako dahil sa walang laman ng tiyan ko.
Nakita ko ang pag-aalala ng lalaki nang malaman na hindi pa ako nakain, kaya nagpabili ito sa kaniyang assistant ng mga pagkain. Pagdating nga ng assistant niya ay may mga pagkain na itong dala at may kasama pa na prutas. Hiyang-hiya ako dahil hindi ko naman siya kilala, ngunit ganun na lang ang concern niya sa akin. Pagkatapos mong kumain, ihahatid na kita sa inyo, wika niya. Hindi ako makasagot sa kaniya dahil wala naman akong maibigay na address. Bakit miss? May problema ba? Tanong niya sa akin. Kasi wala kasi akong matutuluyan dito sa Maynila. Naghahanap pa lang kasi ako ng trabaho. Nakayuko ako habang nagpapaliwanag. Nag-offer siya sa akin na kailangan niya ng kasambahay. Agad naman akong pumayag dahil medyo malaki din ang alok niyang sweldo sa akin. Malaking tulong ito sa aking pamilya. Makakaipon ako ng malaki upang maialis sina nanay sa bahay ni na tita. Napakabait ng mga magulang ni Sir Mark. Nakilala ko na ang pamilya ng lalaking tumulong sa akin. 3 taong na din ako sa kanila at nagpapadala na ako kay Bianca ng pera para sa gastusin at pag-aaral ng mga kapatid ko. Siyempre, nag-iipon din ako para sa akin. Dahil sa kabaitan ng pamilya na pinasukan ko, inalok nila ako na mag-aral hanggang kolehiyo. Tuwang-tuwa ako na tinagap ang alok nila. Lalo ko pang sinipagan kapalit ng kabutihan nila sa akin. Hindi lang pala sila mayaman, mga milyonaryo. Ang pamilya ni na Mark Doughton, isa ang pamilya nila na kilalang mga tycoon sa Pilipinas. Nakapagtapos nga ako sa kursong business management. Kinuha nila ako sa kumpanya nila bilang secretary ni Mark. Hindi nagtagal ay nagkamabutihan kami ni Mark. In short, naging magkasintahan kami. Inalok ako ng kasal ni Mark, pero sabi ko, kailangan magpaalam muna kami sa aking ina. At sinabi ko din na kukunin ko na sinananay dito sa Maynila dahil ako naman ay may trabaho na. Umuwi nga ako sa probinsya upang kunin ang aking pamilya, kasama ko si Mark. Pagdating namin sa bahay ni na tita, nakita ko na kinakaladkad niya si Ray. Agad akong tumakbo upang saklolohan ang kapatid ko. Nakita kong nagulat si tita nang makita ako. Aba, at nandito ka na pala? Sa akala mo ba ay patutuluyin pa kita dito? Pagkatapos mo akong takasan? Sabi ni tita. Hindi po ako naparito upang tumira sa bahay na ito. Kukunin ko na ang pamilya ko, sabi ko kay tita. Anong kukunin? Ang laki pa ng utang ninyo? Hindi kayo makakaalis dito hanggat hindi ninyo nababayaran ang mga tao na pinatira ko kayo dito, sabi niya. Nagulat ako dahil hindi ko alam na may bayad pala ang pagpapatira niya sa amin. Hindi pa ba kabayaran ang pagiging alipin ng mga kapatid ko at nagkautang pa kami sa inyo? Sumusobra naman yata kayo, sabi ko kay tita. Aba, at marunong ka nang sumagot ngayon, sabi niya. Ma, wag ka namang ganyan, may kasama siya at napakagwapo at mukhang mayaman. Kinikilig pa, nasabi ni Corina sa ina, umayos naman ng postura si tita. Pasensya po kayo, ano po ang makipaglilingkod ko sa inyo? Tanong ni tita. Ako po pala ang mapapangasawa ni Eva, ako po si Mark. Pagpapakilala ng aking nobyo. Naku, ano naman ang nakita mo sa pinsan ko, Mark? Hindi naman yan kagandahan at kaya lumayas yan dito dahil namasukan sa Maynila bilang pokpok. Paninira pa ni Corina sa akin. Hindi nga yan nakapagtapos ng pag-aaral Kaya kung ako sa iyo, ako na lang ligawan mo? Pang-aakit pa ng pinsan ko sa akin. Itigil na natin ang usapan na ito. Ray, mag-impake na kayo at aalis na tayo dito? Sabi ko sa kapatid ko. Agad namang kumilos ang kapatid ko. Anong aalis? Paano ang mga baboy ko? Sino magpapakain? Sigaw ni tita. Eba, kung tutuusin, ay hindi kayo pwede umalis dito? Sabi ni Mark sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko kay Mark. Nagpaimbestiga ako about sa background ninyo ng pamilya mo at napag-alaman ko na ang lupa at bahay na ito ay sa nanay ng iyong ina. Kung tutuusin ay walang karapatan ang tita mo sa lupa at bahay na ito dahil hindi naman niya kaano-ano ang nanay ng ina mo. Ha? Anong pinagsasabi mo? Sigaw ni tita. Sa tatay ko, ang bahay at lupa na ito, wika pa niya. Heto po ang mga papeles, ipinakuha ko po ito sa assistant ko sa munisipyo ng bayan na ito, wika ng aking nobyo. Tuwang-tuwa ang aking ina dahil dito na siya lumaki at nagkaisip. Gulat na gulat ang tita at pinsan ko sa mga narinig. Sinamantala nila ang pagkamangmang ng aking ina, pinalabas nila na kanila ang bahay at lupa na kung tutuusin ay wala silang karapatan. O tita, ano pang ginagawa nyo? Mag-impake na kayo?
Sabi ni Bianca na gustong makabawi sa pang-api nila sa amin. Nagmamakaawa si tita sa akin dahil wala daw silang matuluyan. Dahil sa likas na mabait ang aking ina ay pumayag siya na huwag umalis sa amin. Pero sa isang kondisyon, wika ni nanay. Kahit ano, gagawin ko, wag mo lang akong palayasin. Pagmamakaawa niya. Doon kayo titira kung saan kami nakatira. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay upang malaman mo kung ano ang leksyon ng buhay. Mag-umpisa kayo sa mababa upang ang inyong kalooban ay matutong magpakumbaba.